So nalaman natin na yung pag-ibig ng Panginoon is authentic, tunay, totoo, tapat. At ang pag-ibig ng Panginoon is merong assurance, merong security. Right? Ganon kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Grabe yung pagmamahal niya, ibig sabihin. Therefore, yung authentic love, yung authentic and assured love na binigay po sa atin ng Panginoon, kailangan ma-reciprocate din ng alin? Ng authentic love. Tama po ba? Authentic love deserves authentic love. Right? Yan po yung magiging title po ng ating sermon ngayong umagang ito. Authentic love deserves authentic love. Naniniwala po kasi ako na yung authentic love deserve also an authentic love. Kayo man po ang tatanungin kung ano ba yung gusto nyong kapalit sa tunay na pag-ibig na binibigay nyo, kahit kayo mismo sasabihin nyo, gusto ko rin ng tunay na pagmamahal. Nagbigay ka ng tunay na pagmamahal, ine-expect mo tunay na pagmamahal din yung babalik po sa'yo. Tama po ba? And wala po sigurong tao na nasa tamang kaisipan, nasa tamang pag-iisip, na ang gustong kapalit sa kabutihan ay kasamaan. Tama po ba? Kaya nga po kabisado natin yung kasabihan na kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Pero wala pong tao na nasa tamang pag-iisip na kapag nagbato ka ng tinapay, ang gusto mong ibato sa'yo pabalik ay semento na mabigat at matigas. Tama ba? Gusto niyo po ba yon? Kasi ang kasabihan natin, pag binato ko ng bato, batuin mo ng tinapay. Pero wala sa atin na may gusto na pag binato ko ng tinapay, ang gusto ko, semento yung matigas. Walang ganon. Gusto natin, pag binato tayo ng tinapay din, na may palaman, yung ibabato sa atin. Right? Ganon yung gusto natin. Ganon po yung gusto natin. Kung sa tao, ganon ang gusto niya. Kung sa tao, kabutihan ang gusto niyang kapalit doon sa kabutihan na binigay niya, abay, how much more ang Panginoon? Tama po ba? How much more ang Panginoon? Kung tayo nga tao, ang gusto nating kapalit, kabutihan, doon sa kabutihan na binigay natin, abay, lalo po ang Diyos. Lalo po ang Diyos. Now, naintindihan ko naman po, pinag-aralan po natin noong first Sunday ng February. Pinag-usapan po natin noong first Sunday ng February na ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay walang kondisyon. Ibig sabihin, unconditional. Right? Ibig sabihin, hindi nagbabase kung nagbato ka ng bato. Bapatuin ka pa rin ng tinapay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi porket binato mo siya ng mga masamang ugali mo, hindi ka nababatuin ng pagmamahal. Hindi po ganoon. Walang kondisyon ng pagmamahal ng Panginoon. Kahit na anong ibato mo sa Kanya, pagmamahal pa rin ang ibabalik niya sa'yo. Tama po ba? Right. Pinag-usapan natin yon. Ngunit, nararapat lamang na ang isukli natin do sa authentic love na binigay sa atin ng Panginoon ay authentic love din. Nararapat lamang yon. Alam natin na walang kondisyon ang pagmamahal ng Panginoon. Pero alam natin na ang deserve ng Panginoon do sa authentic love niya ay authentic love din. At hindi bato. Hindi semento. Tama po ba? The authentic love of the Lord must not be abused and must not be misused. But it must transform us to be a better person. Ang pagmamahal, ang authentic love na pagmamahal ng Panginoon ay hindi dapat abusuhin at sayangin. Kasi ang alam natin, authentic pala ang pagmamahal ng Panginoon, unconditional pala ang pagmamahal ng Panginoon. So therefore, ang gagawin ko, gawa ko ng gawang, okay lang palang gawa ng gawang mali. Kasi walang kondisyon ng pagmamahal niya, mamahal niya pa rin ako kahit masamang tao ako, forever of my life. Totoo yun. Totoo yun.
Pero wag mong abusuhin. Wag po nating abusuhin. Tama po ba? Na kapag naramdaman natin at naiintindihan natin ang authenticity ng pagmamahal ng Panginoon, nararapat lamang na authentic love din ang ibigay natin sa Kanya, yung tunay, tapat, at totoo din na pag-ibig ang bigay natin sa Kanya. Kapag nalaman natin na yung authentic love ng ating Panginoon, kapag naintindihan natin yon, it will transform us to a better person at hindi maging license natin para gumawa ng mga masama. His authentic love for each and every one of us must be a reason for us to be a better person and not to use it as a license para magpatuloy tayo sa ating mga kasalanan. His authentic love for us must be a wake-up call na dapat ang buhay natin maging pleasing sa Kanya. Ulitin ko po. Ang authentic love ng pagmamahal ng Panginoon must be a wake-up call sa ating lahat na ang buhay natin ay maging pleasing sa Kanya. Now, sabi ko nga po, nasa Romans 12 lang po tayo.